butas atong pagmalandong karon sa pulong sa Ginoo nga mo'y pinaka sentro sa itong panibahon karon pero usa ta mato ang butas. Amahan ng ito ningtag na sa kabuntagong Ginoo. Salamat Ginoo sa imong paghatag kanang pagayunan nga din kami nagkay-usa karon sa usa lang katong tuyo di nang gimaya pinagis mga awit labaw sa ginawa mo himayaon pinagi sa imong mga pulong kung kayo kini ang tinuod mo kini ang pinaka-ultimatum nga paagis magsimba mo pagtuon sa imong pulong kay diha sa pagtuon sa imong pulong makailali kanimo makasabot mo sa pagbuton diha Lord kahiluna na mo ang pinabuhi diha sa imong pulong pinaagi sa iya mando tabang sa black sa pagtuon. Salamat Ginoo sa luwes kinabuhi sa puso ng angkon karon o bisan pa man ang mahal ng doon kung sa may mga kakulangon, kaluyahon, ang mga kasipanan, ang mga buhat, diha sa iyong presensya, sa iyong tubangan, Lord. Sa iyo ay tawag kami, hindi Ginoo, o karoon din ang mga tinamtaman ng mga consequences ni Ginoo, o gaya kami sa kanunay, pangunahuna, matinusong pulong, karoon na proteksyonan ng pinangoy. Samtang lakaw kami na kalimutan na naliwala sa mga klasikas ng mga sa kanya. Piling ka na naman ako pinilitugan sa rin. Kaya mo pinaagi lang sa pangalan sa ibukong anak na si Kristo. Amen. Okay. Nagkabuta doon ng Ikson at ang hisgutan karon ang muluhan sa tumisahay karon. Okay, no? Importante din ng Ikson na itong pamalandungan. Mensahe dining kabuntagong na ito na makita sa ikaduhang Tesalonika. No? Ikaduhang Tesalonika 2 bakit ito dos, tres, okay. Tutong result pa. Ikada Tesalonika, dos, dos, Todos, versículo 30. Kada Tesalonika, capítulo 2, 13, versos 16. Okay. Magbasa mo dito, Tikman. Ikadawa Tesalonika, 2, 13, versos 16. But we ought always to thank God for you, brothers, loved by the Lord, because from the beginning, God chose you to be saved through the sanctifying work of the Spirit and to believe in the truth. Verse 14, He called you to this through our gospel that you might share in the glory of our Lord Jesus Christ. So then, brothers, stand firm and hold to the teaching we pass on to you, whether by words of mouth or letter. Verse 16, May our Lord Jesus Christ Himself and God our Father, who loved us, and by His grace give us eternal encouragement and hope, encourage your hearts and strengthen you in every good deed and work. Lord, alay mo ang Diyos sa iyang mga pulong na ibata sa kung nabasa ng ating ipakita, mga ringon, langinin yung isa niya ito nito, langinin yung sa kalagat, langinin yung kanan nito, mga sayang na sa kalagang pulong, aron sa inyong inilo, balik kayo kami sa pagkayon, kalagat na kami po. Dahil ito sa naman, okay. Suma sa itong bilang sa mga iksoon, ato pinay tuluhan o
He, narating niya yung kwan. Ituloy, stand firm. Okay. Stand firm. Ako tinatawag sa ron, gano'n yung stand firm ka. Stand firm. Okay. Parog na ikon. Parog na dili matalog. Muna yung sa Bisaya ni stand firm. Or laing transmission in firm. Stand firm. Laing transmission in stand steadfastly. Stand steadfast. Dito may bukas sa mga eh. Online bukas sa mga ison. Stand firm or stand steadfastly. The same na. Doon sa may pinaka-lawang na kahulugan ini. Okay. Ang makita na ito, ang stand firm, sinitang kuha sa isang sa Unimos, stand steadfastly. Huwag pasapot, steadfastly or firm, sa wala di kayo do sa una, nanuhan di ka word, stead and fast. So, may huwag pasapot ka ni. Kuha na ito ni, ang examine, basag ka na ito ni. Stead means position. Position. Fast means firm. Dapat pa, abot pasabot, stand firm, or stand steadfastly, abot pasabot, firm, in, position. Hinahanglan na nag-phone ka sa inyong bago, kanan. Muli po sa mga stand firm, stand steadfastly, meaning to say, firm in position. Huwag mo sa mga firm in position na rin, nagparog ka niya, nagka mga pagsulay, nagka pakitabo sa itong kinabuhi, hindi ka, ikaw na siguro ka ingon, pero nagsabitin ka, nagbarog sa kapaturan, nagpabilin ka barog sa paglunan, o sa imong pagbarog, nagkamalayon ka, paglakaw, dianang imong ginarugan, gaway, binis-binis. Muna yung stand firm. Pamutan na mag-stand firm ng ta. Kung saan may kaso na mag-stand firm, magtaka pwede mag-bili. Okay? So, sa plan niya is stand firm because God is sovereign. Okay. Stand firm. Ganun stand firm ta? God is sovereign. So, may pagpasabot ni God is sovereign. Okay. May pagpasabot God is sovereign. Itong nag-aani o hulugan. Huwag pasabot na manong kitang nipon, kay stand firm kay ang Diyos, God is sovereign. Huwag pasabot, sovereign gani. Muna yung mention pa. Yung mga accountant mo, word nga sovereign. God is sovereign. Meaning to say, everything is under His control. Muna yung pasabot ha, God is sovereign. Meaning to say, everything is under God's control or He controls everything. Dato pa, kung nakasabot ka nga, ang Diyos di ay nagkontrol sa tanang butang, nakasabot ka na, natural, mo stand firm ka. Dili tungod kay mo ka, mo stand firm kay Libon ko, mo stand firm ko kay muni mo nasabtan, dili. Stand firm ka, tungod kay nakasabot ka, God is in control. God is sovereign. Wala, ganang mo ba napukan man? Ganang mo ba mo bidya ka sa pagtuo? Kaya nga naman, nakalimutan nila nga God is sovereign. Pag yung God is sovereign, everything is under His control. Bisan mong kinabuhi, bisan sa panitabo sa pamalay, bisan po sa iyong panimalay, doon ay sakit, doon ay namatdan na, tanang problema sa iyong panimalay, kung nasinati naman na ani mo, God is in control. Di ka pumunta sa Ginoo. Tanang panghitabo, huwag panahitabo, huwag mo panahitabo, iyan na nasaktan. Ngunit tanaw na to, Lord, doon ay duha kabutang sa pagkasubirin sa Ginoo. Stand firm because our God is a sovereign God. Eh, sovereign man sa, everything is under control. Tanang mo tanang control nila, ngayon sa unang butang. God controls everything. Number one, stand firm. God is stand firm. God is sovereign. He controls everything. Okay. Tanaw na to ang iyang pagkasubirin to the saved ones. Doon sa ibuwas. Doon naman kung di mo nagsoon. Ireso na
Okay, ako naman eh. Stand firm. God is so great. Paminawin dito pa yung kay alam kabukat ni nga magrunan ni Apostol Paul. Jadi ang magrunan. God is sovereign. He controls everything. Everything nga rin may isultan na ha. Why? Hindi utang naman makontrolan kita. Yung sa'yo, may ilang tao. Si Satanas na nagkontrol na sa itong kalibutan, kaya nagkakong krimen, nagkakapatid. No! God is everything. God is sovereign. He controls everything. Muna, stand firm. Okay. Atong tanawag karon ang iyang pagka-sovereign nganhi sa mga dasig ones. Number one. Tanaw na to kung unsa siya nga nag-rule, nag-control sa save. Mga niluwas ba? To the saves. To the save one. To the save one. Okay. Tanaw na to. To the save one na igsoon, bot pasabot, kung nagtuo ka ni Kristo sa iyang nahuman nga gibuhat sa itong kaluwasan ng kabahin ka rin to the same one. Okay. Kung sa may gihimo di ay sa Diyos sa itong kinabuhi, kung sa may iyang di-control sa itong kinabuhi. Angay bata mo stand firm? Tungod di ang Diyos namuhat? Yes, tanaw na to. Tanaw na to ha. Ato is kung ano na ron. Ako sa isip ng wagay ka ng time sa kanang ay suga kay mapawaman ang nire ang outline, the brightness ba? Screen them out. Okay. Tanaw na to. Number one, ito. Okay. Stand firm. Nga naman, God is sovereign. Huwag pasabot. He controls everything. Pag everything gani, He controls everything. Nag-control siya sa mga save. Nag-control po siya sa mga nagnagunon. Kasi nagtumutahan na ang Ginoo nag-control na sa mga save. Huwag siya nag-control sa nagnagunon. Nagnagunon, gihapon iyang di-control na. Muna itong tanahon karon sa suwat ni Apostol Pablo, o nganong ang Diyos sovereign man siya sa tanan. O nganong mag-stand firm ang dati. Okay. Number one, no? To the same, God is in control to the same one. To the same ones, ano to ang versikulo? Number one, to the same one. Number one, God controls our salvation. Okay, nawa. To the same one, Roman numeral number one, isang under ni number one, God controls our salvation. Okay. Naba na sa Tesalonicos Tesalónica 2:13 or 1:17. Naali makita na ito mga Edson. Mabit ang kita ito namin, stand firm po kay nakita ni God is sovereign, He controls everything. He controls everything. Number one, narita to the same ones, sa mga niluwas, to the same ones, sa mga niluwas, God controls our salvation. Nasa ito makita? Nasa ito makita sa Trece. Anaw na to ang Kapitulo 13. Kapitulo 13. Verse 13. Kung siyang gisuwat na 13. Verse 13. Okay, basaw na to ang verse 13. Verse 13. Sulit ka ba to? O, sa Tesalonica na ta. Yun sa itong mismo sa itong Kristo. Dos 13. Mga igsoon, angay kami magpasalamat kanunay ngadto sa Dios tungod kaninyo nga gihigugma sa Ginoo. Okay. Kay dipili kamo sa Dios sukad pa sa suludan
aron maluwas pinaagi sa gahom sa espiritu ug pinaagi usab sa inyo pagtuo sa kamatuoran aron mahimo kamo balaan katawhan sa Dios. It's so. Important. Mao kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagpili kaninyo pinaagi sa maayong balita nga among giwali kaninyo aron makaamgid kamo sa himaya sa atong Ginoo Jesucristo. Okay, wa mo kabantay na. Mao kini ang tuyo sa Dios kaninyo. Sa to pa, mao ang tuyo sa Dios kaninyo. Sa to pa iyang gikontrol ang atong kaluwasan. Ganong iyang gikontrol ang kaluwasan. In the first place, God is the author of our salvation. Ingon sa Jonah chapter 2 verse 8 or 9, salvation is of the Lord. Muna nga, muna ang mga rason, stand firm ta kay ngano, God is sovereign. Buot pasabot, He controls everything. Bisan atong kaluwasan, iyang gikontrolan. Tanawa, naingon din tanawa, basahon na mga English daw. But we ought always to thank God for you. Nga naman mga Ingos Pablo nga, nagpasalamat mi sa Diyos, alam ka ninyo. Nga kung sa may rason, nagpasalamat ba si Pablo sa taga-Tesalonica. Diyan siya, but we ought always to thank you for you. Brothers, loved by the Lord. Mga kaigsunan ko, nga gihigugma sa Diyos. Kung sa may prove, nga gihigugma sila sa Diyos. Kung sa may prove, nga gihigugma ang taga-Tesalonica sa Diyos. Diyan siya, brethren, loved by the Lord, because from the beginning, God chose you. From the beginning, God chose you. Muna nalipay mi, nindong taga-Tesalonica. Muna usa na ka si Pablo, no? Usa ka tao ba nga dunay nahigugma sa iyang igsuon. Mo bitaw nagsulat sa Tesalonica. Dili makita ng igsuon. Kung basahon niyo ang tibuok chapter, no? Makita jud niyo nga God is sovereign. Tanan butang iyang kontrolado, tanan panghitabo sa kalibutan, tanan panghitabo sa iyong pagkaliluwas, isang kontrolado, tanan panghitabo sa dili luwas, isang sayawa, isang kontrolado. Muna, kay kontrolado mas ginawa tanan butang, balong kitang likon. Amen. Kung kaya ang Diyos gagawin anon sa iyang mga saan, He controls everything. Muna yung pasabot ng God is sovereign. He controls everything. Okay. Sunod, isa na yung mga panina. Ang verse 13, dibasa natin ganihan na doon dikalugay, niingon sa dibasa Karen, nga, mao kini ang tumong ug tuyo sa Dios kaninyo. Luwason kamo pinaagi sa ibang hilyo. Pinaagi suwali, usay ang tao di man ganahan suwali. Kaya nga naman, matong pa suban, kaya nga sila ganahan wali, kaya matong pa ang wali ko boring. Natural, boring na sa mga kanding. Kaya naman, ang kanding na isusubdihan na boring na sila. Kinsa may ganahan sa mensahe, ang kandilo na, di ko wala si Kristo, ang akong mga kandilo, nagpatalingog kanunay sa akong pulong. Huwag man, may yun ang Biblia. Nga ang mga kanding, nagpatalingog sa akong pulong, dito na magpatalingog ang kanding. Kaya nga naman, boring ang mensahe. Kung sa may ganas kanding, tukar. Tukar. Uy, lamay ang sa worship team. Hindi nga nang naigsoon. Hindi. Mabitaw niyo kung ang tinuod na pagsimba, dili sa kanta, dili sa drums, dili sa mga music, ang tinuod na pagsimba, diha sa pagkumalandong sa pulong sa Ginoo, yung pulong sa Ginoo, ginabuhi. Resulta na ng pag-awit. Kaya yung pag-daig, resulta na sa tinuod na pagsimba. Muna nga, God is sovereign. Muna, God is sovereign man, He controls everything. Stand firm. Balog kitang likon. Kaya naman, bisa na itong kaluwasan, gatos maniluwas, God controls our salvation. Okay. Gawas niya na, ako tanaw ng isang mga reference code. Okay. Tanaw na to, nag-control ba doon sa ginawa ng itong kaluwasan? Mas dibasa ni Karen, i-control. Ikaduha nga, ang basahon na to, ang Roma 1:4. Nagawa na naman ano? Sa wala pa, buhata ang kalimutan, gipili na kamong daan. Okay. Tanawa. Sige. Okay. Episo. 1:4. Okay. Tanawa na to. Sa wala pa, buhatang kalibutan, ipili na kita sa Diyos, diha kay Kristo. Aron mahimo kitang balaan, ug walay sala sa
katubangan. Okay, tanawa ha. Tungod sa gugma, tungod sa bubukod sa Dios, wa pa matukod ang kalibutan, ipili na kamo sa Dios daan. Ilukso na to kapitulo versikulo 13. Ilukso. Trece. Palihog ko basa 13. Ug mausab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog kaninyo sa matuod nga mensahe sa mayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan dito o kamo sa Kristo. Usab ipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang saad. Simaan na kamo iyan. Okay, dalawa. Mga igsoon, dalawa. Sa pagkadungog ninyo sa mensahe, mituo kamo. Ang pangutanan ng karon. Palihog ko ba? Ganong mituo man sila. Pagkadungog sa mensahe, mituo sila. Pagkahuman, di patikan sa Espiritu Santo, timaan nga sila iya na sa Dios. Pangutana, nganong mituo man sila. Tungod kay namati, sa pa. Versikulo 4. Mituo sila sa mensahe. Tungod nila, ipatikan sila sa Espiritu Santo, timaan nila kay nganong mituo sila. Tungod kay iwan pa matupod ang kalibutan, dipili na silang daan. Mamitaw ningon ko nga, wa ka mo to o anong kapilion. Wa ka mo to o anong kapilion. Ipili na kadaan. Tungod ipili ka mo, tang nituo ka. Dili kay, Lord, pili na ako. Lord, tutuo ko nimo anong kapilion. Dili na, sagot na. Wa pa matupod ang kalibutan, wa pa ka matao, ipili na ka. Sa dihan na tao na ka, nakadungog ka sa wali, mituo ka, kay gipili kang daan. Mabasa ang Acts 13:48. O buhat 13:38. Kunang God controls our salvation. Hindi nakita sa kaluwasan. Dili tao, adyo mong tuo nga, nagdipindi sa tao ang kaluwasan. Adyo mong tuo niya na. Bakak na 13:48. Bakak na. Mabitaw ang tungkol sa bakak, di sila mong tuo sa Ginoo na ay pagtulunan niya hatag, bawin ng kaluwasan. Okay, buhat 13:48. Sa pagkadungog niini sa mga dili Hudyo nalipay sila o gidayeg nila ang mensahe sa Ginoo. Ug kadtong gipili alang sa kinabuhing dayon nahimong magtotoo. O, tanawa ha? Katong dipili alang sa kinabuhi dayon, nga, nahimong magtotoo. Kalau sa sila gipilian sa kinabuhi, wa pa matukod ang kalibutan. Naingon si Pablo, tanawa ang mahitabo. Gipili ka, mituo ka. Kung sa nalituo ka, kung sa giingon sa Roma 8, 29:30. Sige, ingon diha. Sige, pareho ko lang basa rin. Roma 8, 29:30. Kadtong gipili ng daan sa Dios gilain niya ang mga isama sa iyang anak. Aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuod. Busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawgan sila kung dili mo sa niyang nakaroon kung ipaambig sa iyang anak. Okay, tanawa ha? God controls our salvation. Tingnan naman, God is sovereign. Muna, tungod niya na, balog kang likon. Nakasabutan ang kaluwasan, nato, iyas Ginoo. Ipili ta, unang ituo ta, dalingon, sa dihang dito, iyatang, gipili ta niya, pamutukod ang kalibutan. Iyang gingon niya, iyang gipili. Pagkahuman, iyang gipili niya ang Kristo. Pagkahuman, iyang gilain. Pagkahuman, iyang gilain, iyang gitawag. Pagkahuman sa iyang gitawag, iyang gipagkamatarong. Pagkahuman, iyang ginimaya. Ang purpose na Ginoo kanang iyang tagipili, iyang ito ta, aron ta na isama sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesus Kristo. Dato pa, di niyo pala maigsoon. Point number 1 patalo sa under sa Roman number 1. Stand firm, marong kitang likon, tungod kay ang Diyos, sovereign. God is sovereign. He controls everything. Ngadto sa maniluwas, kontrolado din sa itong kinabuhi. Okay. Muna nga, tungod niya na, gipili ka, huwag mautok ng kalibutan, o rin tupo ka, gipili ka sa kinabuhing dayon, may isama ka ni Kristo, o diha pa naman mga igsoon, diha na ito makita nga ang Diyos nagkontrol sa kaluwasan. Dili ang tao nagkontrol sa kaluwasan niya. Ngalagad ko,
luwas. Di ko mangalagad, di ko luwas. Resulta na hatag bawi. Adaw mo, balik-balik ko sa noon sulti dito. Adaw mo ko anang hatag bawi ng luwasan. Kay wa nagsulti ang Biblia nga ang Dios muluwas pagkahuman ijabisaan, ija na pong kaon. Wa nga na ang Biblia. Muna, stand firm. God is sovereign. He controls everything. God controls our salvation. Number 2. Verse 30 na ha. Number 2. Stand firm. God is sovereign. He controls everything. Number 2. God controls our endurance and faith. Natural, iyak ang giluwas. Sa totoo, giluwas kas Ginoo, natural iyak kang palabo tayo. Dabay, giluwas kas Ginoo. Pagka magluwas na ka, pagka magluwas sa Ginoo, sige, bahala ka nagluwas tayo hindi. Kung may kasagaran sa tulong sa uban, ang Ginoo, nihatag ng kaluwasan, ang tao na ito tapos. Di na, Ginoo. Kung giluwas kas Ginoo, natural iyak kang palabo tayo. Okay, Ginoo ba na? Okay, itong basahon ang verse 15. Verse 15. Basahon nos Bisaya, English kanus Bisaya. So then, brothers, stand firm. Okay, nana. Stand firm. Dato ba? God controls our endurance in faith. Dapat stand firm. God controls our endurance in faith. Endurance ganit ka na bang mahulog tayo ng kadas pagtuo? Saan pagtuo? Saan mo pasabot pagtuo? Saan mo pasabot nito kang Jesus? Kung pasabot nito kang Jesus, ning padayon ka pagtuo sa iyang mga pagtulunan. Munay, God controls our endurance in faith. Ang Diyos na kontrolar ng mulahotay ka diha sa mga pagtulunan sa Diyos. Muna, ingon sa 15, so, then brothers, nakikso na no? Then brothers, stand firm and hold to the teachings. Kupti ang mga pagtulunan. We pass on you, whether by the word of the mouth, pagtulunan pinaagis pagpanuti, o pagtulunan pinaagis pagsuwat. Pwede mo na pagtulunan mo isulti, pwede na pagtagi mong suwat. Ang punto niya, God, okay, muna ang number 2, ano na pagsuwat, no? God controls our endurance in faith. Buat pasabot in faith, may igsoon pagtulunan. Okay. Muna ang number 2. Asa lang makita? Sa verse 15. Gusto, nagdudukan mo mo. Ganyan 13, 15. Hindi na mga igsoon, nga na mga 15. Okay. God controls our endurance in faith. Mabasa na ito sa 15. Basa ito sa Bisaya. Busa mga igsoon, barong nga nalig-on o pabilin diha sa mga ikabilin pagtulunan o pamatasan na among itudlo kaninyo pinaagi sa wali o kasugan. Okay. Muna ikaduhang na igsoon. Ang Diyos gihapoy nagkontrola sa atong pagkamalahutay. Kaya nga naman, kung sa tawhanon ra ang paglahutay na igsoon, what do you tao makalahutay? Kaya nga naman, kadaglaw ko na makasa, ang paglahutay kung mauni. Ingani ang paglahutay ha, kung sa tawhanon ra ang paglahutay, hinahanglan kadaglaw ka din kasa. Kung sa kayo makasaman ta. Munang, God is sovereign, He controls everything, magpasabot, God controls our endurance in faith. So sila kontrol sa itong paglahutay. Kadaglaw ko tamapukan. Teksod nung dumi na, kadaglaw ko mapukan. Ako mapukan ko, kamu mapukan, kitang tanan mapukan. Pero ang nakanindot, yan naman, God controls our endurance. Okay. Kung sa itong faith, ang ingon, yung pagtuo ni Hati Kristo sa iyang mga pagtulunan. Okay, basahan na ito ang Episo. Kung saan ang pagtuo ni faith niya. Episo 11. Okay, basahan Episo 11. Episo 11. Naikingon din ha. Episo 4. Sino ba? Episo 4. Hindi, 4. Dali sa 11 na yung unahan niya. Nanang giingon na faith. Episo 4. Okay, Episo 4. 13.
tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahigalong may tungod sa anak sa Dios. Unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Kristo. Okay, tanawa ha, mabasa ko sa English. Until we all reach unity in the faith. So, na unity in the faith? Muna yung gingon. God controls our endurance in faith. Sa gingon sa Pablo, unity in faith. Sa ito pa, unity na sa pagtulunan. Sa ito pa, pagtulunan ang diskutan dire. Kinahanglan ang Diyos nagkontroral gani mao'y nagpamuhat sa atong paglahutay diha siya pagtulunan. Buot pa sa buot, why tinol na Kristohanon ng biyas pagtulunan ni Kristo. Kanang giingon yung biyas pagtulunan ni Kristo, di na iya hindi na iya ni Kristo. Ingon na ni Pedro nga, alihuan nga, himbiya sila kanato, kaya di man sila kauban. Natubot pa sa buot na sila nakadungog sa mensahe, na sila nakadungog sa wali, pero tinunay, dili sila iya ni Kristo. Munang dili basihan niya, nakakaling si Mahana, dili basihan niya, naminaw ka, dili basihan nga, ikantis ka na si Kristo yung Diyos, mabutis mo, di na may basihan. Ang basihan na dyan may so, no? Ang imo na dyan conviction sa Espiritu luwas ka, ang ginoo ang Espiritu mo, imo ni mga luwas di ka. Musultin mo niyo yung Lord, salamat kayo mo luwas. Muna, conviction na sa Espiritu Santo, conviction siya pulo. Muna mga isoon. Kung kinuha na luwas ka, muna mo resulta magsimba, resulta sa pag-alagad, o pag-upis mo, kada mga resulta na sa kaluwasan. Dili kay imong himuon na ano kaluwas din ang mga resulta na sa kaluwasan. Okay, number 2, resulta mas basta kay nasa naman eh. Number 2, stand firm. Ganuman, God is sovereign, He controls everything. Number 3, God, tungod kay mula ho, giingong dili nga God controls our endurance. But pasabot, number 3, God controls our word and work. Okay, muna number 3. Simple, natural. Ang Diyos mo palahutay na to, natural. Hindi na po yung mahatag ka na to palahutay sa atong mga pulong o sa atong paggabo, haton. Sa ito pa, number 3, God controls our God controls our word and work. Our words and work. Okay, muna mga igsoon. Muna stand firm ta. Kaya ang Diyos mo'y nagkontrol sa atong kaluwasan. Ang Diyos mo'y nagkontrol sa atong paglahutay. Kaya ang Diyos mo'y nagkontrol sa atong paglahutay. Natural siya po'y nagkontrol sa atong mga pagpanunti o sa atong paggago. Hatong ingala kami tunanon ng Diyos sa iyang mga piniling katawhan. Di niya pasagdan. Unang wato'y hatag bawi nga kalo wasan. Asa na makita? Sa verse 17. Okay, basahan verse 17. Tingnan sa verse 17. Verse 17. Magdasig ug magligod kaninyo sa tanang maayong buta nga inyong buhaton ug isupil. Balik ka? Magdasig ug maglig-on kaninyo sa tanang maayong butang nga inyong buhaton ug isupil. Okay, sundan ko sa Isaiah. Ano nga? Wala to. Hinaot unta nga ang atong Ginoong Kristo ug ang Dios nga atong amahan nga nahigugma kanato ug naghatag kanato walay katapusan nga kadasig ug maayong paglaom pinaagi sa iyang grasya. Magdasig ug maglig-on kaninyo sa tanang maayong buta nga inyong buhaton ug isupil. Okay. No? Tungod, pinaagi sa atong Ginoong Kristo, atong Diyos Amahan, nga magdasig ka nato diha sa atong pagpanunti o sa atong pagabuhaton. Atong Diyos, ang anong si Jesus Amahan, ang mudasig nato sa atong pagpanunti o pagbuhaton, tungod kay di nato mabuhat kung wala ang Diyos. Tinuod na, may basahan ang Filipos 2:13. Tinuod ba? Di ba nato kaya ang Diyos? Dili nato kaya. Tanawa, Filipos 2:3. Ayaw kamo pagbuhat bisag usa gikan sa ninakog. Filipos 2:13.
Kay ang Diyos nagbuhat kanunay diha kaninyo aron paghatag kaninyo tinguha sa pagtuman sa iyang pagluto. O, tanawa kay ang Diyos naghatag ka na itong tinguha. Kay ang way Diyos, wag tayo tinguha. Sa pag-alagad, ang atong tinguha kawanon. Kay namay Diyos, ang Diyos naghatag ka na itong tinguha. Kung pasabot, God controls our words and work. Ang Ginoo ko dyan nagkontrol sa atong mga buhat o mga pagpanunti. Sikat man ta, pero ang Diyos na ato di kay mo mga igsoon, dili mausog ang promise sa Ginoo. Bisan pag usahay kitang tud-anon. Dili na mayon ang Ginoo nga ikaw di man kami tud-anon, gupon ang kung saan. Dili nga na ang Dios. Ikaw ang anak di mo kami tud-anon at kung saan di mo humusbon. Dili na mo ni hatag bawni nga luwasan. Dili nga na ang Dios. Sa ka stand firm. God is sovereign. He controls everything. Huwag pasabot, God controls our words and work. Pagkapukan mo, hoy, tanong nga yung panunti. Hoy, tanong nga yung buhat. Nga na ang Diyos. Nga naman, God controls our words and work. Our words and work. Sunod, stand firm. God is sovereign. He controls everything. Sunod, God controls our consolation and good hope through grace. Exercise. Saan exercise? God controls our consolation. Kung saan na sa bit, tanawag ng exercise ng consolation? Encouragement, ano? God controls our consolation. Ang laing meaning sa consolation dito encouragement yan, encourage. Okay. God controls our consolation and God controls our consolation and good hope through grace. Okay, good hope through grace. Lalo sa grasya. Pati na itong mga igsoon. Ingana kagamhanan ng Diyos, ingana sa kasovereign sa mga iyang mga niluwas. Ako tumigihan ay mga igsoon, ang dali na masakta na ito. God controls our salvation, God controls our endurance in faith, God controls our words and work, God controls our consolation and good hope through grace. Muna ba sa verse 16. Niya na mga igsoon, sunod, naanaman ta, naanaman tanan, isang pagkaluwasan, at paglamutay, iyang ipugnan itong buhat, at pagpanunti, o bisan pa man ang atong mga paglaom, o ang atong mga paglaom lagi, atong maayong mga paglaom, blessed hope, o nianang butang na mga igsoon, muna yung God controls our gatherings with Him. Wow! What a day! Kapila naman eh. 1, 2, 3, 4, 5. God controls our gatherings. Wow! Tanawa! Tanawa! Ano yung tanaw? Tanawa! Stand firm. Stand firm. God is sovereign. He controls everything. Number 1, ngadto sa mga saved, ngadto sa maniluwas, God controls our salvation. Number 2, God controls our endurance in faith. Number 3, God controls our words and work. Number 4, God's control our consolation and good hope through grace. Naananing tanan. Sa itong pakinaglanggong naman ng tanan, ang last din mga igsoon, God controls our gatherings. Rapture. Okay. Naana, isang kinagakaluwasan, iyak ang ipanahutay, ijang kaya nahutay man ka, iyang gigiyahan ng pagpununti, o pagpunahong mga pununti, o mga buhat, unsa, tigaan kang paglaom, buhay kang paglaom, blessed kang paglaom, o mianang butanga ang last 5. God controls our gatherings with Him. Asa makita? Verse 1. Awang verse 1. Verse 1 sa Thessalonica 2.
May tungod sa pag-anhi sa atong Ginoong sa Kristo o sa atong pagkatigom aron makiguban kaniya. Naghangyo ako kaninyo mga igsoon. Okay, tanawa ha? Tanawa. Tesalonica, 2 Tesalonica, 2 pa to, ano rin? Basahin mo? Sige, ikaw basa mo, no? Mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Kristo o sa atong pagkatigom aron makiguban kaniya. Okay, tanawa ha? Tanawa. Sa ato pa, bisan na tanawa. God controls our gatherings with Him. Kano sa mga mahitabo? Kano sa mga mahitabo nga magkausap ta? Sa ato pa, sa iyang pagbalik. Sa ato pa, bisan ang iyang pagbalik, iyan ang gikontrolan. Doon sa panahon sa pagbalik, mo bitaw mo pamubalik itong Ginoo kay nga naman, doon na sa saktong panahon magbalik siya. Nga naman, kontrolado siya ang tanang butang, bisan pa man iyang pagbalik. Ang purpose niya pagbalik may exod mo ni. Natos mga Kristohanon ha, ang purpose niya pagbalik kay sovereign man siya, He controls everything. God controls our gatherings with Him. Muna mo balik siya di ay, kay nga naman, ijang gibutan mo balik siya aron maghikusat ta kaniya. Asa man na, sa panahon kay ito mo tag-rapture, dito kawanangan. Usa mo abot ang labihan niya kasabot. Doon na kasabot. Hangtod karon yung masahol ni niya. Nanay mga kasabot, nanay mga Antikristo, pero wa pa moabot ang Antikristo, nga pinaka-Antikristo gadon. Kanang man of lawlessness. Munang di pa na moabot ng labihan, kasabot ng kalibutan na mag-rapture. Muna, kisa dyan rapture ron, ang iyang mga niluwas, pabitaw number 1, to the saved ones, God controls our gatherings with Him. May eksoon, ang atong yung pagkaiusan ni Kristo, diha sa iyang pagbalik, dili na gumikan sa atong katakos, yung makigather na rin dyan. Dili na gumikan sa atong sa atong mga pamahagi, ang Ginoo kadyo'y nagkontrola ni anak. O, tungod niya na, ang Diyos ay nasayo, kinsay, mauban niya ng panahon na. Huwag nasayo na ito, dini. Ang Diyos ay nasayo. Pero gusto ta na uban ni ini, kita ray, may bata. Ikaw si na niya. Muna mga igsoon. Muna no, God controls our gatherings with Him. Huwag pa sa presidente na puot ka doon. Ganon sa balik o may pagbalik niya. Ningon ang Biblia. Mabasa man nato. O sa kaon kita niya pangano makikupan niya. Iyan ang puto. Wala ka sa puto sa pero kita ko. Nga naman, God is sovereign. He controls everything. Iyang ikontrol ang tanan. Huwag pasabot, kontrolado na yung tanan. Nato mga Kristohanon, stand firm, barong bitang ligon, dili matalong. May sun, ayaw, dita, hindi kalibutan na ka sun. Gilibutan na butang mga. Huwag man mo yung unang Ginoo. Tanan akong niluwas, akong ibutang sa Pluto, aron dili patinintang sa earth. O ano yung unang Ginoo? Giluwas na niya, pero mabilin na ng kalibutan na namahugaw. Pero dihat sa wala sa kahugaw na ang proteksyon sa Ginoo. Kasi yung proteksyonan, ang maniluwas. Tanawa na rin ang sunod. Susanod na. Narita sunod. Karena punta sa kini kay ang number 1 kay to the sequence man karon, ikaduha to the perishing one, sa mga naglagunon. To the perishing ones. Ano na to? Kutulan to sa Ginoo. Stand firm. God is sovereign. He controls everything. Ganiha to the same. At to the same one. Gabi ang gihimos Ginoo sa mga niluwas. Karon, God is sovereign. He controls everything. Bisan pa man sa mga naglagunon. To the first. Munang, kita na kabalansiyan. Asa man ta. To the same ones. To the first ones. Kita na dyan na sa'yo.
Ako rin nasayon sa pagalingon. Dili ka mo. Dili ko masayon mo ito. Kaya mo ito. Diyos. Munang asam na ito. Kano na ito pinakulit ka. Okay. Nato sa perishing ones. Kung nula na ba sino? Okay. To the perishing ones, God controls the falling away from grace. Okay. Verse 3. Dalawa verse 3. God controls the falling away. Verse 8. Ayaw ka mo palimbong bisan-bisa sa bisan-unsang paagi. Kay ang maong adlaw dili moabot samtang dili pa mahitabo ang natusang pagkalisa. Kadong sa Dios ug dili pa tugma ang taon liwaton nagkaganaan lang sa kalaglagan. Okay. Mabalikin mo sa verse 3 dahil mas masaya. Okay. Sa King James. Basta sa King James ha? Okay. Number one ani ha sa under sa verse sa Roman number 2. Number 1 ani God controls the falling away, controls the falling away. God controls the falling away. Any falling away, dili ni ang mga believers, kaya di man na fall away ang believers. Ngadto ni sa perishing ones. God controls the falling away. Or they're falling away. God controls the falling away. Okay, basa na sa King James ha, naklaro ang word the falling away. King James, Hebrews. How lang tanong ng isoon. I-emphasize na ako ng isang word dili ha. Ikaw na sila. Okay. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first. Di pa moabot ang adlaw sa Ginoo, usay nahitabo, daghang biya sa pagtuo. Muna yung naman na ito mga igsoon. Pero sa amin nahitabo na karon. Sa una pang panahon pagsuwat ni Pablo, nahitabo na nga di pa moabot ang adlaw sa atong Ginoong Kristo, daghang biya sa pagtuo. Ambot sa inyong ban. Only God knows. Inuod din sa sayo, bukit sa muhawa sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili napita. Muna pa igsoon, dili ni kuan ba, dili ni tiaw nga ipadayag ni Pablo. Ingon si Pablo sa Kristo sa manong balikan. Let no man deceive you by any means, for the day shall not come, except there come a falling away first. Adyo mo na ikaw mga iso, di pa mabalik na itong Ginoo, doon na kadyo'y mahitabo nga ijang, ang saman, ijang pahawaon ang dili iya nga mga katawan. Sama sa usa ka manggigiok. Giok ko niya, ilahin niya ang humay, ilahin niya ang dagami. Di pa mo abot ang Ginoo, naibuhaton ang Ginoo. Tingnan naman, God controls everything. Iya kadyo ng hawasong ng Biblia. Dahil abot ng panahon na ang dili iya, nato po sa lugar nga wala po katapusan. Pero dili kalipay. Huwag katapusan. Grabe nang huwag katapusan. Kung saan naman na, no? Imagine kung hinabuntag ba, Lord, kung saan naman huwag katapusan, Lord? Di man ma-expect mo. Grabe, labihan. Dili kadyo mo matugkan ng huwag katapusan nga nakasimpidno mo sa imagine na huwag katapusan na akan ito. Ibutan sa utok na huwag katapusan. Imagine na. Huwag katapusan. Dami yung tanga, dili kontrolado sa Ginoo yang nagagunon, kontrolado. Kaya ba may ikso ng Biblia, isulti na ito ng Ginoo, naanay naglagunon ng Ginoo. Naanay ito. Naanay. Huwag ta kasaro.
Mabit ang Biblia, pero nagsulti, kanunay na panungon sa puno sa Ginoo, kanunay ka sa punta, nag-usimple ka ng puno sa Ginoo, usog ko kung panunang. Kaya gawin naman ang puno sa Ginoo, usog mo dyan mas kaya sa tao. Yung nakadungog tas puno sa Ginoo, kung sa waktay, dili, doon kaya talaga doon sa puno sa Ginoo, pero why ko ba? Why prosesos kung ginabuhay na usog ka? Sa ng question na igsoon. Ano na po ang ng question? Ako gingon, sikat na ta. Kay tawanan ta, pero kanabang, kung sa imong ginabuhay sa una, wag doon na mausog mo karon ba? Tanunay ka na ng sa insay. Lisod na mga igsoon. Kaya nga naman, ang pulong sa Ginoo, giliscribe na sa usa ka pastor, ang pulong sa Ginoo ng adlaw. Ang adlaw, pag-igo sa lapok, kung sabihin mo sa lapok, mugahi. Pero ang adlaw, maigo sa ice, kung sabihin mo sa ice, matunaw. Ang pulong sa Ginoo, gipanagin na sa adlaw. Ang pulong sa Ginoo, pag-igo sa mga iyang pinili, matunaw sila, umingon, Lord, salamat, pasaylo kami. Pero di ka pinili, pag-igo pulong sa Ginoo, musang kagkagahin. Di ka maminaw, kadungog ka sa di ka maminaw. Ang resultas di maminaw may igsoon, nakita na sa adlaw-adlaw ang pagkikinan mo. Isa din mo na bang Ginoo, na naanas kay Adam na nagpuno. Kaya ba mo ang giandam sa Ginoo sa narunon? Ang i-describe ka dyan, ni sa Ginoo, katong mga tao nga naakang na sila sila. Parisiyo, itingnan sa Ginoo. Sangki po sa mga sa kwali mo, kanunay mo nagsimba, nagpanungo mo sa ministry, huwag mo sa'yo, huwag mo kailan mo. Usahay, makain mo na, excited ko Ginoo, kaya ko simbahan, ganatang nasuwang nga natiskuhan mo rin ng no, hindi, active po na ng tao na simbahan. Kaya dili ka na simbahan iya sa Ginoo. Mo sa klaro ng pagka-istorya. Okay, basahan na to, ang Ginoo na nagpuno. God will knows the pulling away. Dalawa, mabot ang panahon niya doon ng hapon. Dahil rason, ganang muhawa ka, ang muhawa ang tao. Mga pagsulay, mga pagkitapos kinabuhi, yan, pag-upida ang tao sa ilang. Okay. Basahon na to ang 10:11. Sa mga ng bersikulo, sa Tesalonica na po, ganihan, basa mo tas 3, na ang 3, sa mo niya, let no man deceive you by any means, for the day shall come, except there comes a falling away first. Doon na dyan, mahita mong falling away first. Pamawag ang Ginoo, doon na dyan iyang baon. Doon na dyan makita mo nga, ubiyas pagtuo. O, ang ubiyas pagtuo, dalawa. Ang mga tao ang ubiyas pagtuo, basaha ang verse 10 o 11. Ganito niya ang tanang paagi, aron malimbungan ang mga kabaluyan. Pagkalaglagon sila, kay wala man nila dawata o gibunga ang kamatuoran. Kung gibuhat kanila, kini maluwas unta sila. Kung piilit, madadaan sila sa Diyos, ug dakong kalibot, aron mutuo sila sa baka. Kinsay naghatod nila malibog sila? Ang Diyos nagtuon ta dili kontrolado sa Ginoo bisan pa ang mga naglagunon. Bisan ang kinabuhi sa naglagunon, di kontrola sa Ginoo. Niyo ang Ginoo di pumalik ang adlaw sa Pablo. Moabot ang mga tao, mobiyas pagtuo. Ug ni ana mga tawhanan niyo ang Ginoo. Kay biya us pagtuo ingon ang Ginoo. Biblia, itugyan ko kamo ngadtos bakat. Isa nagtugyan ang Dios. Muna lisod muna igsoon. Kung ang Diyos na imutugyan ka nato. O ang Diyos na igsoon, dili yun nato na malimpungan. Kaya ang pagdalit ko sa imbahan, ang Ginoo mo nasayo niya na. Di yun nato malimbungan ang Ginoo mga igsoon. Kaya atong gihimo sa katilingban, gihimo to sa tago, di yun nato malimbungan ang Diyos. Ngunong tayo sa tago igsoon, mga Diyos nung pa sa iyo sa Ginoo. Kaya nga naman, ingon ang Ginoo, itugyan mo sila ng kusbakak. Ingon, tara, kaya ba mo sa inyo sa Mexico? Ano nasa wala? Hindi sasabihin, ingon ang Biblia. Ito. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love that ngunit mga tao di mo tuos mga pagtunan ni Kristo, that they might be saved. 11. And for this cause, tungod din ng inundan, God shall send them. God send them. God shall send them strong delusion. Strong delusion
that they should believe a lie. Muna, di sila mutuos na patulan. Itugyan sila sa Ginoo ngadtos mga bakak o bakak na ilang ginabuhi. Mabot ang panahon. Ningon ang Ginoo. Mabot ang panahon. Tanaw na ito ang Roma 9. Roma 9. Awa ang Roma 9. Roma 9. Sige ingon diha. Kanang giingon sa nagpaabot sa naglagonon. Roma 9. Roma 9:22. Balik ko basa, mo ba na? Ingon ni Ana ang gibuhat sa Dios, buot niyang ipakita ang iyang pagbuhat o ipakita ang iyang kamot. Apal nagpailog lang siya maayo sa mga tao nga iyang gikaputan o iyang gitakda malaglago. Tanawa, mga tao nga iyang gitakda ngayon. Naana gitakda mo ison. Naana gitakda. Sa ito pa, God is sovereign, He controls everything. Kontrolado siya ang tanan. Bisan pa man nagkapapukan sa mga naglagonon, iyan ang gikontrol kanusa. Ninyo bitaw Ginoo. Nagpailog na sila. Nato pa doon na siya panahon. Kaya iyang naglago ng mga tawana. Nagpailog na sila. Hangtod moabot ng panahon na. Nga ako silang naglagon. Ako silang naglagon. Isa na yung mga tao. Una mga tao nga di mutuo sa pagtulungan ni Kristo. Di mutuo sa pagka-Diyos ni Kristo. Yan ang panahon ng mga igsoon. Ingon ang Ginoo. Itugyan ko sila sa baka. Ginitugyan sa baka. Moabot ang panahon. Nga naglagon ko silang tanan. Ginoo nagtutulungan ka na. Sunod. Berdapat din niya. Roma 1. Okay, pasan eh. Di pasig mayon ang uban lang di lagi tungkol sa Ginoo. Grabe kung Ginoo itugyan ta sa kanagdagan. Naamang igsoon, babasa man na to. Okay, tanaw na to ang 23 Barcelona. 24. Okay. Versikulo 24 sa 1:24. Roma 1:24. Tungod niini, masaktan na lang sila sa Dios diha sa kalaway nga gitinguha sa ilang kasing-kasing. Ug gibuhat nila ngadto sa usab-usa ang salawayong mga butang. Okay, tanawa ha? O gipasagdan na lang sa Ginoo tungod sa ilang mga kahilayang buhat, ipasagdan na sa Ginoo. Kung pasabot ba, wa na lumbaling ang Ginoo, wa na ang grasya sa Ginoo, ipasagdan na sa Ginoo. O giingon din niya sa 24 sa English ang basahon na. Ingon sa 24. Therefore, God gave over into sinful desire of their hearts to sexual impurity. Sexual impurity, mo ni ang mga tao nga kung basawa ninyo, lalaki o lalaki ng giunay, babae o babae ng giunay, muingon sila nga, Pastor, okay na Pastor, kay ang gugma, magugna kung ako laki ko. Kung dyan, higugma ko sa laki. Gugma na, no, di na gugma. Gugma na, ikaw laki. Nanguyab kag laki. Kung dyan, nag-sex mo, gugma na. Ikaw, Baji. Nahigugma kag Baji, nag-exist na, kung Baji, gugma na. Kung gugma ka na, anong ningon ang Ginoo? Ditugyan ko sila sa karautan. Mo na butang ng butas Ginoo. Mga igsoon, dili basta-basta ang Ginoo. Nandun siya di andang malaglagon. Di ka na kung may nga ng buhat doon. Murag, muukira sila kay, nagbuhat kong sala, malay kong patdas Ginoo. Ganun, nakamatang ng bunta, ganun Krismo ng lawas. Dako pag income kada adlaw, kinagkinabuhi mo sala. Huwata. Tignan yung Ginoo. Itakda ko sa lagon. Pero kanang mga tawhan ng mga igsoon, isa na ito nahupan karon. Kaya posibleng mabot ang panahon, niluwason sila sa Ginoo. Pero nagpabilin sila niya ng mga igsoon, ingon ang Ginoo, ikutyan ko sila. Sunod. God controls the coming of Antichrist. Tanawa, bisan gani ang pagdali ni Antikristo, kontrolado sa Ginoo. Di na basta-basta ingon sila nga, Pastor, ang nangulo ni kalibutan na kay ang yawa man. Wa naman Ginoo, ha? Bisan ang yawa nag-control ni kalibutan, na ang mga saha, kay siya may prinsipis kalibutan,
Pero wa siya kasabot nga doon na pa'y nagkontural niya. Doon na pa'y Diyos, pinagtanaw niya nga, diha ka kakuto. Sige pa, Ginoo na kontrol sa yawa. Bisan pag-abot ni Antikristo, kontrolado siya yawa. Sige, masahol. Kung tinuod ba kontrolado siya ng yawa, kontrolado sa Ginoo. Okay, masahol na to ang verse 4 na to sa size, verse 4 na to sa 8. Hindi mo kita. Ayaw mo bawa. Ako, expository man ta. Narata diha sa itong teksto. Expository man ta. Ipapuriya ang tanan nga ipaka-Diyos ug ipakabalaan sa tawo. Tinuod niya mabawang niya pagpalingon kay kaninang tanan. Kadi musulod ug bulikod sila sa templo sa Diyos ug ang gumot niya nga siya Diyos. Wala pa kamo manginungdon nga gisultihan ug kamo niining tanan samtang ako uban pa kaninyo. Apan may nagpupong niini aron dili kini manitabo aron ug nasayod kamo niini. Busa sa panahon nga gitagal mo anhi ang tawong yawanon. Ang tinabuang tahong sa tawong yawanon naglingok na ug madayag lamang kining gahuma. Kung kini dili napugan sa nagpugong niini. Dalawa ha? Madayag naman ang buwan sa Antikristo. Kuya Antikristo malimbong. Tunay ng pugong. Isa nagpugong. Diyos. Pwede ni Antikristo musod siya, pero di siya kasod, di siya kaata, kaya nga naman, na ay nagpugong sa Iglesia sa Diyos. Doon ay nagpugong, nagdilig pa sa kabuhat, hindi kalibutan na. Ang Diyos may nagpugong sa ito. Bisan pagpaglingla, bisan paghari, bisan pagpaglingkod niya sa trono, ay ngun nga Diyos, pataas siya, kontrolados Ginoo. Pwede mo na sa pitkas Ginoo. Pwede pitkan. Sa tanas mo na pitkas Ginoo. Pero wala niya pitki, kaya nga naman, kontrolado niya ang buwas sa yawa. Bisan iyang pagngari, pagpanintal, tanan niyang buhaton, kontrolado sa Ginoo. Sing anak yung anak sa Ginoo. Okay. Sunod. Yung issue ulan sa tusunodin ka, hindi ko masadok ha, sa pagbasa, na ay mula matog ka na ay nanang Ginoo kini panghitabo na to murag nanang pas panahon sa Ginoo o pas panahon sa Ginoo basta murag ingana badunay balita nga ibalik na mag Ginoo wa pa basta mo ni issue mo na ang mga tao sa tusunod baka sila munang murag ingana nga issue ba baka sa usan mo ibalik na mag Ginoo wa pa ganoon muna lingon si Pablo ay wa pa sa paninglan yan na kay kung balik ang Ginoo kay ganun ang mailahan mo balik ang Ginoo sabi ingon moabot ang pagbiyas pagtuo o moabot ang Antikristo diha sa na-ignition ang mga pastor nila man na hawig kay basig kasi kita tanay ni Jomay okay law man nga pagtaas pagtuo